Ibayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali, sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala na mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi ng kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Yung anak! Ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, masakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw. Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong tumawag siya sa akin, kailan ba, nakakalimutan ko na kahapon ba yung tawag niya. At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Hinukdog ba baka sa ako, ako yung mong amahan. Ay, yun po kalimti din ni Inday kay basin mabulok ko din niya. Yan ang kanyang kalagayan ngayon.
Sa mga nagtatanong kung kamusta ba si Pangulong Rodrigo Duterte, meron kami hinanda na maikling video para sa inyong lahat. Death rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about not hungry. Dahil naman sa kontehan sa droga. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Just remember, no, ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs, remember, hindi sila addict. Gaya mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Alat sa social media ang videong ito ng pamamalit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging for early money. Napagkaliente trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. good luck sa atin lang. Sa hawik ng tutukan, ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen